Alam mo ba na pwede tayong makapag-construct ng polygon gamit lamang ang protractor and ruler? Yes, protractor and ruler lang at hindi tayo gagamit ng compass. At sa videong ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko drawing ang regular octagon gamit lamang ang protractor and ruler. Tara, samahan niyo ako. Ang pag-construct ng regular octagon gamit ang protractor and ruler ay magsisimula sa paggawa ng circle. So mula sa point na to na siyang magiging center ng ating circle, ay ia-align natin yung center ng ating protractor at gagawa tayo ng semicircle. Pagkatapos natin gumawa ng semicircle, ikutin natin ng bahagya yung ating protractor at make sure na yung center ay mananatiling naka-align sa isa't isa. At gumawa tayo ng another semicircle para makabuo tayo ng perfect circle. At ngayong meron na tayong circle, pwede na tayong magsimulang maglagay ng mga points along the circle na siyang magsisilbing mga vertices natin later. So, pwede naman tayong magsimula kahit sa ang part ng circle, pero for me, magsisimula ako na nasa ganitong position yung ating protractor. Mas madali kasing makita ang mga measurement ng protractor kapag nasa standard position. So, mula dito sa 0 degree, lalagyan natin yan ng marking and that will serve as our point A. So, lagay natin dito yung marking and that is point A. And then, hanapin natin yung 45 degrees kung saan natin ilalagay si point B. Since nandito yung 45 degrees between 50 and 40 degrees, sana nakikita nyo. And then lagay natin dyan yung markings. That will be our point B. And after that, i-rotate natin ng kaunti yung ating protractor so that yung markings ng point B ay mag-align sa 0 degree. And then after that, hanapin ulit natin yung 45 degrees kung saan natin ilalagay yung markings ng kasunod na point. Okay, so nandito yon sa gitna ng 40 and 50. Okay, so lagay natin dyan yung third marking natin and that will be our point C. And then rotate na naman natin ng bahagya around 45 degrees. Actually, pwede naman tayong hindi mag-rotate ng protractor. Pwede naman din natin gamitin yung cumulative sum ng angles from 0 degree, 45 degrees, 90 degrees, 135 degrees, 180 degrees, and so on. Pero para mas madali nyong masundan, iniikot natin ng bahagya yung ating protractor. So ayan na, naka-align na si point C sa 0 degree and then let us locate another 45 degrees kung saan natin ilalagay yung markings ng point D. Okay, so nandito yon. So ayan na yung point D natin. Next, rotate ulit natin ng konti yung protractor. Make sure na naka-align yung last marking natin. And then hanapin ulit natin yung 45 degrees na makikita naman dito. Lagay natin yung panglimang point which will be point E. And after that, continue the process. Repeat lang naman natin yung process hanggang sa matapos. So we have another point here na nandito sa 45 degrees again, si point F. And then, repeat the process. Ikot natin ng konti. Then, si point F naka-align sa 0 degree. And then, hanapin ulit natin yung 45 degrees. Nandito yon. So, lagyan natin yan ng markings. And that will be our point G. And finally, we are going to put another point here which will be our point H. At naka-align din siya dito sa may 45 degrees. Okay, after that, i-connect natin lahat ng points na na-create natin which will be our vertices later. So we have point A to point B, connect natin. Next, we have point B to point C. And then from point C to point D, pwede natin i-connect yan pa ng ganito. And then after that, connect natin point D to point E. And then next, we have point E to point F. And then point F to point G. Next is point G to point H. And finally, point H to point A. After that, na na-connect na natin lahat ng mga points,
we can now erase our markings. Simulan natin i-erase tong ating circle, and after that, i-erase na rin natin yung mga markings ng point, but manatili or may iwan yung mga label na A, B, C, D, E, F, G, and H kasi yan na yung magiging name of our vertices, and at the same time, sila rin yung gagamitin natin para bigyan ng pangalan yung na-create nating polygon. At ayan na, tapos na tayo sa ating regular octagon. Meron siyang 8 sides, meron din siyang 8 angles. Okay? May mga pagkakataon na ang pinapakonstruct sa atin, aside from being regular yung polygon, nagbibigay pa ng measurement na kailangan nating sundin. Halimbawa, ito. Dito sa part na to, we are going to draw a regular octagon whose sides measure 7 cm. Regular na yung octagon, that means lahat ng sides ay pantay-pantay, and at the same time, yung measurement na dapat nating makonstruct ay 7 cm. So again, gamit ang ating protractor and ruler, kayang-kaya nating gawin yan. Okay, so simulan natin. Mag-drawing tayo ng first side. So this will be 7 cm in length. Ayan, hanggang 7 cm because that is indicated in our given problem na 7 cm daw yung length. And then after doing that, lagyan natin ng markings. This will be point A, yung first end point natin, and then we have point B. And then i-indicate na rin natin yung label that this is 7 cm in length. And after that, gamitin natin yung ating protractor, i-align natin sa end point, and then locate natin yung 135 degrees. Bakit kaya 135 degrees? Kasi yung measurement ng interior angle of a regular octagon is 135 degrees. So nandito yun. Kaya lagyan natin dyan ng markings na kulay pula para mas madaling makita. And then ganun din gawin natin dito sa point B. Locate natin yung 135 degrees. Nandito siya between 130 and 140. Pero wag sana kayong malito kasi sometimes ang tinitingnan kong measurement ng protractor natin ay nasa taas. Sometimes naman nasa baba. In this case, sa baba ako nakatingin. Kung titignan natin from 0, eto, from 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. And then we have 100, 110, 120, 130, and 140. And between 130 and 140, nandyan si 135. Ito, kitang-kita naman nasa gitna. So, lagyan natin dyan ng markings na kulay pula. And then, using our ruler, gumawa tayo ng second side. So, make sure lang na nandito sa tamang kanto yung ating ruler, and then gumuhit tayo ng, and make sure din na naka-align pala yung ating markings. Ito, nakikita nyo yung kulay pula na yan. Hindi dapat lumagpas dyan yung ruler or hindi rin naman bababa kasi magkakamali tayo kapag hindi nyo sinunod yung marking natin. And so, mag-create na tayo ngayon ng second side which measures 7 cm exactly. Ayan, 7 cm. Bahala na hindi naabot yung markings natin, basta 7 cm kasi yan yung instruction sa problem. And after doing that, ganun din gagawin natin sa kabila. So again, yung marking natin, ayan, dapat naka-align dyan yung ruler. And then yung dulo naman ng ating ruler, dapat nandito sa may end point. And then mag-create tayo ng third side. At yung third side na yon ay hanggang 7 cm lang kasi nga yung instruction sa problem ay 7 cm. And then repeat the process using our protractor. So nandito na yung ano natin, end point natin, and then locate 135 degrees, nandito siya, ayan. So lagyan natin ng markings dyan, 135 degrees, ganun din gawin natin dito sa kabila. And so another 135 degrees na nandito, ayan. Another markings, lagay natin dyan. At pagkatapos nun, connect natin or mag-draw tayo ng fourth side. Okay, pang-apat na side. Hanggang 7 cm lang ha. Okay, tapos make sure na naka-align pa rin yung markings natin para hindi tayo magkamali. And then, ganun din gagawin natin dito sa kabila. So again, 7 cm. Ayan, naka-align din tayo sa ating markings. And then,
Pagkatapos niyan, repeat the process. Hanapin ulit natin yung 135 degrees. Nandito siya. And then, lagyan natin ng markings. And then, ganun din gagawin sa kabila. We have another 135 degrees. Ayan, nandito, naka-align. And then, gamit ang ruler natin, draw na naman tayo ng side na 7 cm. So, we have 7 cm here. And then, ganun din dito sa kabila, 7 cm. Ayan. Oops, tignan natin. Okay, 7 cm na. And after that, i-connect natin yung last side. For sure, 7 cm din yan kung tama yung pagkakasukat natin sa mga naunang steps. So, ayan nga. So, from 0 to 7 cm. And so, we will draw our last side. And then, after that, linisin lang natin ng konti. Tanggalin yung mga markings. And then, lagyan natin ng label. This will be point C, vertex D, vertex E, vertex F, vertex G, vertex H. And finally, para masatisfy yung problem, ay lagyan na lang din natin dito ng 7 cm, 7777 in all. To indicate that the length of the sides of this octagon is always equal or are all equal to 7 cm. Kasi yun naman yung pinapagawa sa atin. O di ba? Madali lang. Ganun lang kadali mag-construct ng regular octagon kahit pa meron silang ibinigay na measurement na kailangan nating sundin. Measurement ng sides. Okay, I hope you learned something from this lesson and good luck for your next lesson and have a nice day.